Hello po, magandang hapon sa inyong lahat, mga kabarkada. Maraming salamat po sa pag-tune in sa channel na ito. At ngayon po, I'm very excited to talk about something that is very close to my heart. At ito po ay at the age of the 50, paano po tayo makakaipon at magkakaroon ng motivation para makapag-invest. So, ako nga po pala si Dr. Didal, isa po akong professor sa isang university. Ako po ay non-financial guru. Pero ang mga isi-share ko po sa inyo ay ang aking experience, paano po mag-ipon at paano po magkaroon ng kaunting dividend sa ating mga pera. So, ngayon pong araw na to, ay gusto ko po kayong i-encourage kasi po at the age of 50 ay feeling po natin ay matanda na tayo para mag-ipon at mag-invest. Pero hindi po totoo yun. Kasi marami pong tao sa buong mundo, especially sa Philippines, ay naging successful at the age of 50. Ang ilan po sa kanila ay of course ang may-ari po ng Mercury Drug. Ang isa pa po ay ang may-ari po ng Mang Inasal before it was sold to Jollibee. And also yung pong may-ari po ng Sesto. Sila po ay ilan sa mga tao na nag-invest at naging successful at the age of 50. Internationally naman po, meron po tayo yung may-ari ng KFC. He became very successful at the age of 50. In other words po, what I'm just trying to tell you is that 50 po is not late enough for us to have motivation to invest and to save money. So, kagaya ko po, ako ay nagsimula pong mag-doctorate at the age of 48 and by God's grace po, I finished my doctorate at the age of 52. Hindi po pwedeng kapag tayo may edad na, we stop dreaming because life goes on. At the same time, it's a very beautiful aspect of our lives because dito po tayo ay nakakaroon ng maraming wisdom and we handle responsibility better than we are when we are teenagers. So, I'll just give you 4 tips po para tayo ay makapag-ipon at makapag-invest. So, I'm not a financial guru, pero po ang kaibahan po ko po sa ibang mga channels that I'll be sharing po based on my experience. So, ang unang-una pong paraan para tayo makapag-ipon is number 1 po, kailangan po syempre tayo ay magsimula sa ating utak. Hindi po pwedeng na will have this defeat mentality na hindi ko kaya to, too late for me. Kailangan po, we have to liberate our mind na kaya po natin. Okay? Kasi po pagka ang pangarap po lang natin is in survival mode, we just go by and then mauubos po ang ating finances dahil po tayo ay wala namang plano. Number two po na I would like to point out is kailangan po pag tayo po ay nasa 50 na, kailangan po syempre we have to take actions. Kailangan po mag-ipon tayo. Kahit po 1,000 a month. Kapag po kinompute nyo ang 1,000 a month, in 1 year po, you still have 12,000. At kapag po tayo at age of 60, meron pa rin po tayong 120,000. Parang napakaliit lang po niya, pero kapag po in-invest natin siya wisely, and let's say we earn 5% interest, meron din po tayong 600 pesos a year. So, pag po 10 taon, 600 pesos a year, meron din po tayong 6,000. So, yung ating pong 120,000, naging 126,000 na. So, sa susunod taon po, yung 126,000 po, dagdagan po ulit natin, let's say, ng another 120,000, another 10 years, meron po tayong 120,000 ulit, magiging 240,000 na po, plus po 6,000 at saka 6,000 na compounding interest, meron na po tayong 12,000. So, yung ating pong 120,000 naging 240,000. And because of the interest na 12,000, naging 252,000 already. So, almost 1/4 million na po yun. So, at least at the age of 70, may almost more than 250,000 ka pa rin. Okay? At kung matalino ka, despite age, I assume, more or less, medyo may hirapan na mag-work, then at least the dividends or the interests will give you a little amount of money. Okay? Anyway, syempre po, ang kailangan po, kapag po, pangatlo pong point is kapag po kayo mag-i-invest, doon na po sa sigurado. Ibig sabihin po, para po sa akin, ang mga sigurado po mga investment na pwedeng paglaanan ng pera
ay ang cooperative. Ang cooperative po, basta po siya ay matagal na, at saka syempre you have to have investigate yung pong mga cooperative na pinag-join ninyo, mas malaki po yung kanilang interest than the ordinary savings accounts. Some cooperatives po give as much as 1.5 to 2.5% per annum doon po sa ating cooperative interests, no? Of course, meron po tayong tinatawag na, ako po ay na member ng cooperative, and ang mga cooperative po na joinan ko ay usually po ay medyo matagal na, at saka yung po nagbibigay ng interest every year para po hindi po na uubos yung ating pinaghirapan na pera. Pangalawa po ay yung pong pumunta po kayo sa bangko, may mga UITF po sila, and it's a more conservative way of investing. Pwede po kayo magsimula ng 10,000 pesos, and you'll gain dividends or interest after after years or months of your investment. Depende po, syempre, sa fluctuations ng market. Pwede rin po, of course, mutual funds. May mga companies na po na nag-give an opportunity to invest. Isa po nga dyan yung Call Financial. Ang IMG rin po, with a small amount, you can already invest. But at IMG po, you have to at least have 6,000 pesos para makapagsimula ka po ng account, and then yung iba po, ang 1,000 po, ang pupunta po sa mutual fund po para kayo ay invest sa mutual funds. If you want, you can add money para po mas malaki po yung investment. Pero po, kung ikaw ay very conservative, yun nga po, you can find time deposit na gives you a higher interest than the savings, and then you can invest po sa cooperative po. In my case po, I'll have my retirement sa isang cooperative, at saka yung emergency fund din po, meron din po sa isang small cooperative. And then, of course, lagi po ako naghuhulog kahit maliit lang sa MP2, kasi po sigurado po pag MP2 kasi siya ay pag-ibig fund that gives you approximately 5% to 8% per annum, no? Okay, ilang taon na rin po ako nag-invest sa MP2. Hindi naman po masyadong kalakihan, pero I enjoy the dividends I'm getting every 5 years. 5 years po ang kinukuha ko kasi para po naiipon doon, tapos i-invest mo ulit after 5 years. So, small steps lang po ito. Hindi pa masyadong malalaking investment dahil po ako po ay nag-focus po sa pag-graduate po ng doctorate. Pero po, this year po and the years to come, I'll make it sure na I'll be investing more and more sa mga mas assured na investment. And kapag nakabalita po ako ng mga investment mas maganda, ay ibabalita ko po sa inyo. Mga ka-journey, wag po tayong mawala ng pag-asa at the age of 50. I know na God is always there to guide us. And despite our age, marami pa tayong magagawa, marami pa tayong matutulungan na tao kapag tayo ay merong financial freedom. So, at the age of 50, 10 years from now, 20 years from now, we don't know kung may mga taong tutulong sa atin. Pa rin, of course, meron naman, pero iba pa rin na may sarili tayong ipon para kapag may emergency, may sarili tayong makukuha. Kaya Journey, maraming salamat. If you'd like to learn about my research and the experience I've had towards financial freedom, magtulungan tayo, ha? Stay hooked to this channel, and if you can subscribe, that would be great para mas mabigyan ko kayo ng update. Maraming salamat for tuning in. I'll see you in my next YouTube video. I'll be updating you and trying to upload video every Saturday. Bye for now. God bless you all.